Alright, good morning Miranda. This is Mentor Mike again, one of the top mentor of Global Miranda Minor Group. Nandito na naman tayo ulit sa Almo Charting natin. Siyempre, replay mo lang itong mapapanood kasi ginagawa namin to ng live every morning, Monday to Friday dito sa Discord server namin. Ano ba ginagawa natin sa Almo Chart? Ang ginagawa natin is nagbibigay tayo ng updates and charting sa mga members natin sa Discord. Yung Discord server natin, meron tayong 53 na tao na nanonood ng ating live charting. Ang advantage mo kapag kasali ka rito ay pwede mong mabantayan yung coin na binabantayan ko personally. Kasi nagtitrade ako. So yung titrade ko na coin, i-chart ko rin sa kanila, bibilihan ko sila ng bias. And if yung coin na yun ay mag-play out, syempre may mapapasukan kayo na coin. So, para maka-join kayo dito sa Discord server namin, ilalagay ko yung link sa comment section ng YouTube video na ito para maka-join kayo ng live. Kasi mas masarap pa rin maka-join ng live kaysa manood ng replay. Yan. So, titingnan natin yung ating coin. Bibigyan natin sila ng mas marami pang update, ganyan, kwentuhan, etc. Basta, 8 AM to 9 AM to, Monday to Friday, samahan nyo kami na sa pag-chart. Alright, without further ado, tara, simulan na natin. Alright, so Bitcoin, katulad ng sinabi ko last time sa mga nakaraang live natin, ang gusto nating mangyari, if there's a horizontal line, para ma-confirm natin na ang price is nagpumupunta na siya into the bullish state, dapat try nga natin sa community natin kung talagang nakikinig sa mga charting. Dapat ay gawin natin laging ang Almo charting natin is more on learnings, no? Sige, type nyo dyan. Type nyo. Dapat ito ay type natin. Tingnan natin sagot nyo. Ito ay close a candle above. Mag-confirm. Yes, dapat magko-confirm siya. But if you say na magko-confirm siya, that's very, very basic. So, kailangan natin ng mas magandang confirmation, di ba? Hinga, type nyo nga dyan. Tingnan natin kung natututo ba kayo sa Almo Chart o nakikisabay ka lang ng mga trade dyan, o nakikipagsabayan ka lang, nakikisignal ka lang dyan, or nakikipomo ka lang, nakikihype ka lang. Tingnan nga natin. Kasi ang purpose ng Almo Chart is not just bibigyan namin kayo ng coin na babantayan. So, every time naman na nag-Almo Chart tayo, di ba? May tinuturo tayong mga kung ano-ano. Bumasag sa major structure resistance. Sige na, bibigyan ko kayo ng 1 minute para i-chat nyo dyan yung ano natin. Sinasabi natin palagi. Mag-create ng pattern. Okay, mukhang kukunti lang nag-aaral dito Mukhang yung mga nandito, mukhang nakikiabang lang ng mga babantayan. Mukhang, mukhang talagang di pa talaga. Mukhang daming nanguhula basag RSI 50. Oho, basag RSI 50 ba? Retracement, HRBO. Nako. Mukhang hindi to nakikinig sa mga Almo Chart. Sila ay nagbabantay lang ng ating china-chart pero hindi nila pinag-aaralan yung ating tinuturo during Almo Chart. No, may MACD MA200 pa kung sakaling kita kaya. Di tayo gumagamit ng MA200. Okay. Paano natin malalaman na ang price ay nag-confirm na maganda na talaga yung takbo niya? 'Di ba? Basag na yung neckline. Basag na yung neckline. Going up na. O pag sinabi mong going up, another very, very basic yan. Kaya nga siya umaakit kasi pataas siya. Ang gusto nating malaman, ano yung reason kung bakit siya nag-going up? Naintindihan nyo? Dapat alam nyo yun. Pag sinabi nyo going up, ibig sabihin, kapag, may mga babanggitin ako dyan. Kapag sinabi mo na iyon,
ito, ibig sabihin, matagal ka pa. Kailangan mo pang mag-aral. Kapag sinabi mo na ang price ay mag-reset, yan, binasag yung previous high, key level SNR, mag-create ng pattern, HRBO, basag neckline, going up, multi-year. Kapag yan ang mga binasi nagsasabi mo, ibig sabihin matagal ka pa kumita. Kailangan mo pang mag-aral. Kailangan mo pang mag-stick dito sa community natin. Kasi araw-araw yan. Ay, hindi man araw-araw. Di ako nakapag-chart araw-araw. Pero sa mga almo charting natin, sinasabi ko yan. Alright, sinasabi ko yan. Okay, sirit na ba? Type 1 kung sirit na. Sirit na ba tayo? Sirit, okay. Ang sagot doon, sabi nga natin, tandaan nyo na, if you drew a horizontal line, kailangan, teka lang, ba tayo gumana ng keyboard? Nasira yung keyboard ko. Teka lang. Kailangan, nagko-close na siya above ng horizontal line. Tulad nito, di ba? Meron siyang kapag totally dapat binabasag yung neckline. Kasi ang word na binabasag, ito ladder tip na naman to Mentor Mike bibigyan ko ng tip. Kunwari merong support or resistance dyan. Pag sinabi nyong binasag, yung ganito, kunyari, ang price ay galing sa ilalim. Uy, grabe parang pang mentoring na to lilibre ko lang sa inyo to Pero, syempre, kailangan nyo malaman yan. Ano ka ba? Basic na kailangan nyo malaman. Okay. Etong mga to, kunyari, may price. Kapag ganito pa lang ang nakikita mo, lintik ka, ganito pa lang lintik ka minsan. Sabihin ko na lintik ka. Kasi minsan napupomo ka sa ganito Kapag nakikita mo na yung price nagwi-wick lang dyan at nandito pa lang, hindi pa yan basag. Okay? Sino sa inyo ang sabi, basag na yan? Sino sabi? Kapag may nakikita kayong mga candle na ganyan, bisang gumaganto yan Bisang gumaganto yan. Okay? Parang pangit, no? Parang SPG ata itong ginagawa ko. Parang pangit pag gumaganto-ganto siya. Okay, parang SPG. Okay, SPG SPG. Disclaimer muna tayo ba? Okay. Minsan ang price gumaganto-ganto. Gumaganyan-ganyan yan. Pero hindi ibig sabihin na ganto ay basag na naman siya. Hindi ganon. Kasi parang pangit no SPG. Umagang-umaga ganito ang pinapakita ng Mentor Mike. Hindi yan. Hindi ganyan. Ang tunay na pagbasag is if the price is opening above your horizontal. Opening above. Pero kailangan disclaimer tayo hindi lahat ng horizontal na makikita nyo ay doon, yun ang tama. Nabanggit din na rin natin before kung ano yung tamang horizontal line. Okay? Pero hindi yun tulad niyan basag. Katulad nito, if you saw this area, if dati meron tayong all-time high dito in this area, nakita nyo, di ba? Hindi naman nagbabasag yung price. Iniisip nung iba na basag na siya. Tama? Iniisip na iba, basag na siya. Pero technically, if you saw this horizontal on a weekly basis, dapat weekly basis din ang basihan mo para mabasag siya. Okay? O ngayon, nakita nyo, di ba? Naggaganon-ganon lang siya. Ito, for sure, gumaganon-ganon din yan. Pero hindi naman siya nababasag. Kaya anong nangyari? Dahil sa multiple rejection dyan, bumaba yung price. Diba? Dahil dun. Ilang buwan din to, no? 6 na buwan. O ngayon, nakita natin, Bitcoin, tumagos na. Tumagos na siya dun sa horizontal. So, meaning, the Bitcoin will trade na above this horizontal na. Hindi na siya pwedeng bumalik pa dito. Magte-trade na siya ngayon, starting today, magte-trade na siya above ng horizontal. Okay, kumbaga, kalimutan nyo na muna yung word na 65K. Medyo malabo na yan ngayon. Unless magkaroon talaga ng mga divergence dyan
sa taas. So, kalimutan nyo na. So, the price will trade na above dito sa 96 hanggang 73. Doon na maglalaro yung price. Okay, ganon, no? Ganon siya. Same with the yung invert natin. Same din siya kapag red naman yung candle. Yan. Kapag red naman yung candle, same din. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay pag gumaganto-ganto lang siya, diba? Ibang position naman, no? Nasa ibabaw naman. Ibang position naman. Mga iba-ibang position, diba? Ganyan. Yan. Hindi yan ibig sabihin na bumutas na yan. Basta nagpakita, kahit humaba pa to, kahit humaba pa yan, hindi yan. Pinakamaganda pa rin nag-close siya. Alright. So, yun nakita nyo na yun So, ngayon, sa monthly basis, taka lang, ba't baliktad? Hirap naman pag ito. Okay. So, yan. So, bullish. Bullish tayo. Pero, syempre, hindi naman ibig sabihin na bullish ka dyan, Mentor Mike. Lahat ng trade mo, bullish na. Kasi we have 3 different trading style. Meron tayong swing, meron tayong intraday, meron tayong scalp. Syempre, kung ano yung makikita natin, yun ang ititrade mo. Hindi porket, sabi ng Mentor Mike, bullish na. Puta, long ako dyan. Hindi pwede ganun. Kasi baka mamaya, nag-long ka, ang market magre-retrace. Mayayari ka. So, puntahan natin ngayon yung daily time frame. Yan. So, daily time frame, meron tayong resistance dito. Another resistance. Nasa discovery zone na. Ngayon, paano nakuha yan, Mentor Mike, yung resistance na yan? Pwede tayong mag-fib. This is tinuturo sa Fibonacci Masterclass. Pwede kayong mag-fib ng ganito. Swing high to swing low. Kuhanin mo yung parang tabo trade. And kung meron ditong 1.618 na almost 102,000 per Bitcoin, pwedeng mapunta siya dyan. Pwede. No? Layo pa And yung Fibonacci, ginagamit natin to kapag ang price is nagdi-discover na ng area niya, sa discovery zone. Pag sinabing discovery zone, pag tumingin ka sa bandang left side, wala na siyang mga common na pag-uuntugan. Right? Naintindihan ba, guys? Paano yun, Mentor Mike? Wala na nga common na pag-uuntugan. Paano ko naman malalaman na mauuntog siya? Bibigyan ko kayo ng another tip. Pupuntahan mo ngayon wala dito BTC DOM. BTCD. Okay? So, ano may tutulong nitong kolokoy na to? Siyempre, bibigyan kayo ng tip medyo maganda-gandang tip to Tutuwa kayo dito. Ito, aha monument sa inyo to. Asa ba yan? Si Bitcoin. Si Bitcoin, as we can see, wala na siyang left side. Diba? Teka lang. Teka lang, ang tanong ko. Teka lang, tatanungin ko muna kayo Alma chart to. Diba? Pero parang nagtuturo ako. Ano ba gusto nyo? Mag-Alma chart na lang ba tayo? Or magturo na lang ako? Type 1 sa Alma chart. Type 2 sa pagturo muna. Kasi Alma chart ang binili nyo Hindi naman pagtuturo Mamaya magalit sa akin yung mga bumili ng Alma chart. Mentor Mike, Alma chart at binili ko Bakit nagtuturo ka dyan? Scam ka. Baka sabihin mo, scam ka. Lagot kayo sa akin. Okay. Okay, Alma chart na. Mukhang marami nagsabi ng Alma chart. Mukhang nagsabi, Alma chart na lang. Siguro Alma chart. Hindi. Sige, try natin to. Ito, maganda to makakapulutan nyo to ng aral every time na kayo ay magti-trade. Makakapulutan nyo to. Ang Bitcoin nasa discovery zone. Diba? Kasi pag sinabi natin discovery zone, pag tumingin ka sa kaliwa, walang left side. Walang to the left. Everybody comes to the left and walang ganon. So, pupunta kayo sa BTC DOM. This BTC dominance, ito yung takbo ni BTC.
So kapag ang Bitcoin ay itong BTC dominance, nagpa-pump siya, ang ibig sabihin niyan, majority of the traders ay tinitrade si Bitcoin. Okay. Kung majority ng traders tinitrade si Bitcoin, dapat ikaw as a trader, tinitrade mo si Bitcoin din. Kasi nandun ang pera, nandun ang flow ng funds, nandun ang trader. Kapag nagpa-pump si Bitcoin, hindi ibig sabihin na nagpa-pump si Bitcoin, si alt nagsasabay din. May mga instances na si alt sumasabay. But, yung alt, pag gano'n na nangyayari, nagda-dump si Bitcoin. Nagda-dump si alts. Kasi nga ang pera nasa Bitcoin. Okay, binabagalan ko para maintindihan nyo binabagalan ko lang. Now, si Bitcoin wala na siyang left side. So meaning, tuloy-tuloy to. Ibig sabihin, paano to pipreno, Mentor Mike? Hindi namin alam kung paano pipreno to. O ngayon, tanungin ko kayo, sa tingin nyo, paano to pipreno? Sa tingin mo, paano to pipreno? Wala na nga kaming makitang resistance dito, Mentor. Paano kami pipreno? O sige nga, i-comment nyo dyan. Hula ka. Paano siya pipreno? Paano kami pipreno, Mentor Mike? Tuloy-tuloy pa ba to? Ito ba aabot na ng 150,000, 200K? Paano? Use PIB extension, 1.618. Tignan natin. Sige na, mag-almo chart na nga lang tayo. Sige na. Anong coin ang lista niyo dyan, yung mga coins na, lista niyo. Anong coins? Almo chart natin ngayon. Almo chart. Almo chart. Yan muna tayo. Isang coin muna. Isang coin lang. Isang coin. Sige. Bantayan nyo si, hindi siguro din na. Bantayan nyo si Doge. Doge is, meron tayo. Bantayan nyo to Meron ditong hidden soldiers. Doge. Meron. Bantayan nyo si kuya mo, Doge. Ito na. Sasabihin ko lang sa inyo to. Actually, binubutas niya na. Actually, binigay ko na to kagahapon. Kahapon, sa mga AIM traders namin, binigay ko na to. So, maaga na silang nakapasok. Pero nga, bibigay ko sa inyo ng late. Ganun talaga late Wala kayo sa trading values Pero kakapon, dito pa lang nabigay ko na yan. Yan. Dito pa lang. Somewhere dito. I think may nakapasok Dito siya Mga AIM trader natin, napasok yan. Yan yung mga solid trading value natin. So, dito pa lang, pasok na namin. So, abangan nyo to. May iniisip ko, baka puntahan nyo pa nga to No? Head and shoulder na to, guys. No? Binubutas niya na. Pero, dating rule, di ba? Butas ba? Hindi pa. Pero, abangan nyo. One of these days, baka pumunta na siya dito sa all-time high. Yan. Abangan nyo yan. Kailangan din nyo yung palalagpasin. Alright. Ngayon, kung takot-takot ka dyan, pwedeng mag-BST ka muna. Alright, balikan natin si BTC. Batayan nyo, Doge Doge. So, wala na akong Mentor Mike makita. Paano ang gagawin ko? Ang gagawin mong confluences dyan is si BTC DOM. Si BTC DOM, pambira to. Si BTC DOM, syempre, ang gagawin mo, tingnan natin yung monthly niya. Kapag bumababa ang Bitcoin, ibig sabihin, itong BTC DOM, ibig sabihin, nasa alts naman yung pera. Kaya makikita nyo, di ba, yung pagbaba niya, nagpump yung mga alts. Nagpump siya. Ganoon naman yun. Pero kapag si BTC DOM ay nakakita na ng support, ito, meron siyang support dito. Kapag nakakita kung si Bitcoin ay wala ng left side, si BTC DOM may left side pa. Okay? May left side unless malabong makuha natin left kasi hanggang dito yan So si BTC DOM wala nang si BTC
mismo ay wala ng left side. So, ibig sabihin, aangat-angat to. Pero kung si BTC DOM ay makakatagpo ng isang left side na maangas, maangas, ibig sabihin maangas, talagang malakas, pwede siyang mag-bounce dyan. So, pag nag-bounce to, matik, yung mga alts, iiyak na naman. Magko-correction na naman. Diba? And bukod doon, aangat ulit si Bitcoin. Aangat ulit. Kasi nga, kung dito ay nag-bounce siya Bitcoin sa support, malang pag umangat to, siyempre yung majority ng coin, aangat. Ay, yung Bitcoin, aangat din. Kasi, papasok na naman yung mga BTC boys eh. Diba? Ganun siya. Exact opposite lang sila. Naintindihan ba guys? So ngayon, nandito tayo sa support, BTC DOM. So meaning, kung andyan na sa support na yan, BTC, one of these days, si BTC aangat naman. Pero, iba kasi, yan yung dating history, yan yung logic before. Nag-iiba kasi ang cycle eh. Minsan, katulad niya, may global warming tayo, di ba? May global warming. Kaya nga, sinasabi natin, disclaimer, na hindi lahat ng tinuturo natin dito ay pwedeng mangyari. Kasi future, past na history cannot repeat today. Hindi man siya mag-repeat, but it can mimic or rhythm. And mimic, repeat din yun eh. It can rhythm, no? Pwedeng mag-same lang sila, mag-synchronize lang sila. O rhythm, pero parang similar siya, pero may konting difference. Pero ganun. Kaya nga, ang condition ng market ay paiba-iba dahil nga unpredicted ang market. Kasi kung you can predict the market, milyonaryo ka na. Wala na tayong makikitang mahirap. Trade na lang ako, sure bull pala dito eh. Diba? Pero kasi kung titingnan natin tong BTC DOM, talagang meron na siyang support dito na previous support na dating resistance. Yan, diba? Binalikan niya. So, pwedeng ang mangyari, Bitcoin will rise again from the roots, no? Pwede siyang umakyat ulit. That's why, makikita nyo, nagbabadya na naman. Ba't ganun, no? Ito eh. Nagbabadya na naman si Bitcoin dito. Okay, nagbabadya na naman siya. Yan. That's why, dahil nga ang BTC DOM nasa support, so, syempre, BTC alone na naman, akit yan. So, yan titingnan natin. So, kaya makikita nyo dyan, pag chinart nyo itong si BTC, makita na naman kayo. Head and shoulder. Diba? Nagtutugma, diba? Head and shoulder, BTC DOM support, di exact opposite. Okay? Diba? So, kung ito ay head and shoulder na naman, so, kuha tayo ng support. Check natin. Yan. So, ano siya, no? Hindi rin gaganda ang head and shoulder to. Kasi, di ba, nabanggit naman natin yung head and shoulder, di ba? Na may mas magandang head and shoulder. Pero ito kasi mas mababa. So, kung ito ay titrade mo, siguro ang kuhanin mo dito ay tabu trade paakyat. Ako, check natin oscillator. Kung buhay pa ba to? Well, still buhay pa. Pero siguro kung ako magte-trade na ito, I'll wait for the coin na bumaba ng konti. Then tsaka siya umakyat. No? Yun ang gusto kong mangyari. So sa swing trade, sa swing category na ito, sa swing niya, buhay pa siya. Medyo buhay pa. Buhay pa. Ang kailangan lang natin, mabasag niya to. Kung ako magte-trade nito, kailangan makita muna tayo ng nababasag niya to. Itong part na to. Pero pwede nyo yung i-scalp, paakyat dyan. Pwede. Pero kung gusto natin makita si Bitcoin na lilipad ulit, dapat basagin nyo to. Pero I think kung itong BTC DOM ay mag-bounce dito, magka-rate ng mga reversal pattern to on a 15 minutes time frame, the price can go higher pa. No? Yung Bitcoin. Wala pa, hindi niya pa nare-reach yung pinaka-sukdulan niya. No? Pero, I'm sure na itong support na to ay strong. Super strong yan. Super strong. Check nga natin sa monthly kung meron pa tayong, wala eh. So, yung monthly niya,
if we are going to use Fibonacci rin pala, di ba? Nag-correct na rin siya dun sa 0.618. Pwedeng mag-retrace talaga. Magre-retrace, no? I hope mag-retrace para Bitcoin can pump again. No? Pag gano'n nangyari, yung alts pwedeng mag-conso or correction na yung mga alts. Pwedeng gano'n. Alright. So, syempre, pag gano'n ang nangyari, ang pumapasok naman sa cycle, mga meme coin. Mga meme coin naman. So, lipat kayo, meme coin ulit. Chart nyo yung mga meme coin nyo. Kaya nga nakita nyo, di ba? Doge, Shiba, yan. Kasi mga shitcoin pa rin yan. So, puntahan natin to BTC. Paano to papasukin? MintMike. So, hindi pa siya nagki-create ng another high, no? Hindi niya, pero consider na natin as forming na siya ng head and shoulder. Baba tayo. Sa swing trade, bullish pa rin siya. Check natin yung intraday kung kamusta na. So, intraday, so, meron siya na form na left hand dito, no? Ganda ng left hand niya. Problema is, hindi naman siya nagtuloy mag-breakdown. Napunta lang siya dito sa support na to. So, ang nangyari, so, ako nakikita ko talaga yun. Kailangan niyang bumaba dito. Magkaroon siya ng double bottom dyan. Or kung mas maganda kung narating niya to, then saka siya umakyat. Yun yung gusto kong makita sa kanya. Ngayon, kung aakyat naman na talaga siya, di umakyat na siya. Diba? Kasi nga, nasusupport naman na eh. So, abangan nyo na lang siguro yung trend line na ito. Pero kung itong trend line ng gagamitin ko, mukhang hindi ko trip to. Kasi malilate ka dito. I'll use na lang. Check natin dito. I'll use na lang yung itong support na to. Tignan ko yung reaction niya dito. Pero kung gusto niya ng mas magandang pag-angat, maganda balikan niya to. Ito, balikan niya to. Pero since may left hand na to, kailangan natin puntahan yung intraday na ito. Kung magpe-play siya, punta tayo 15 minutes. So, sa 15 minutes, dapat ang ina-expect natin dito may mga left hand na to. Kahit paano. Well, obviously, meron na. Ayan, no? So, ang kailangan na lang natin gawin dito, abangan nyo itong trend line na to. Ito yung trend line. Ayan. Abangan nyo lang muna yung trend line na yan. Kuha tayo ng support dito. If mabasag, mag-confirm yan dito sa support. Then, pwede kayong mag-TP muna. Try natin mag-PIB. Kuhanin nyo yung 0.618. Yan, pwedeng dyan. Maikli lang. No? Maikli. Kung sakaling sumobra pa siya, pero sana bumalik siya, no? Sana bumalik. Pero sana bumalik. Yun yung nakikita ko, no? Yun yung nakikita ko ngayon. Sana bumalik siya. If not, kuhanin nyo yung tabo dito. Kuhanin nyo to. Kuhanin nyo itong tabo na to. Yan. Yan. Kuhanin nyo yan. Huwag yung papasukin sa gitna. Kasi nga, pag pinasok mo yan ng long dito, mayayari ka. Mas maganda, kuhanin mo na lang yung tabo trade. Kasi yun naman talaga dapat ang kasunod yan. Yung golden deeper sa intermediate course. No? Yun dapat. Pero ako, kung ako tatanungin nyo, gusto kong ang price ay bumaba pa mula dito. So, wait kayo ng confirmation sa support na yan. Siguro, use the 5 minutes time frame kung sakali. Balik, puntahan nyo to, confirm, pasok dito. Pwede nyo i-short. Scalp lang naman yon. Mas maganda puntahan niya to or mas maganda bumalik siya dito sa area na to. Mas maganda kasi higher time frame kasi pag bumalik siya dito. Huwag niyong iisipin na ang itong itsura nito ay pang 5 minutes. Dapat kapag ganito nakikita nyo na kumukuha kayo ng support dito, dapat tinitingnan mo yan as higher time frame like 1 hour. Mga ganun. Okay, so antayin natin yung bumaba dyan. Then, umakyat siya. Okay. So, ganon. Okay. So, kung ang Bitcoin ay pababa, so, syempre, ang mga setup na dapat nating inaabangan ngayon ay more on scalp shorting. Mga scalp na pag-short.
So, ngayon, kuha tayo ng coin. Anong coin yan? Na-chart na natin si Doge. Mabilis lang naman. Si Doge. Tayo natin. Doge. Dogecoin. Yan. Dogecoin. Nagwawawarak-warak siya dyan. So, abangan natin. Remove natin drawing. Change natin into logarithmic. Daily time frame niya, all goods sa whole goods. Meron siyang support dito. Try natin zoom out. Meron pa naman siyang all-time high. Hindi niya pa nababasag yung all-time high niya. Malayo-layo pa. Road to $1 ba to? Hindi yata. So, meron tayong support. Punta tayo ng 4 hours time frame. 4 hours time frame, nagpakita na siya ng pattern dito. May head and shoulder na. Konting-konti na lang na retracement ang aantay mo dyan, kaibigan. Konting-konti na lang. Dahil yung head and shoulder ay bumubutas na. So, magre-retrace siya. Abangan yung mag-retrace siya. Pag sinabing retracement, sa mga bago, pag sinabing retracement, bababa ng konti. No? Bababa ng konti. Or sabihin natin pullback. Okay, ito pala. Sige, bigyan ko kayo ng palibagong tip. When you heard about retracement, ano ang lumalabas sa isip nyo? Retracement. Sige nga, patype nga dyan. Bigyan ko ng tip ulit. Dami ko nang tinuturo sa inyo, ha. Sige. If you heard about retracement, anong ibig sabihin nun? Dalawa. Uncle, Bruce ba? Price go down. Baba. Okay na naman tayo, kaibigan. Yung ating community, kailangan ng tulong. Mentor Mike, tulungan mo. Kasi ang sagot nila, hindi. Mentor Mike, tulungan mo community mo. Naliligaw sila ng landas. Tulungan natin kayo, ha? Tulungan natin. Meron dalawang word. Pullback versus retracement. Dalawa. Ano kaya to? Impulse yung isa. Ano kaya to? O, sige, pag narinig mo yung pullback, anong ibig sabihin sa'yo nun? Kapag narinig mo yung retracement, anong ibig sabihin nun sa'yo? Okay. Dalawa yan, ha? Bumabalik, umuurong. Pagod na. Pagbaba, press go down. Yan, bumabalik, umuurong. Shorting bounce. Mentor Mike, tulungan mo yung ating komunidad. Tulungan mo ang community. Turo na natin to. Kasi ito ay, as a student, as a beginner, kailangan yung alam to. Kailangan nyo itong alam. No? Kasi, sinasabi ni Mentor Mike to, alam, tuturo naman to talaga. Pero kaya ko to sinasabi, I can teach you more kapag nagpa-mentor kayo. Ito kasi kailangan malaman nyo na to. Basic lang to eh. Kapag sinabing pullback, sige. Okay, final na answer. Chat nyo dyan. Kapag sinabing pullback, ano ibig sabihin sa iyo? Buwelo. Yung mong ginawa mo, driver yan, ha. Okay. So, well, kapag sinabi natin pullback, the price is babalik lang siya. Pero, normally, 382. 382 lang. Pullback, 382. Yan. Pullback lang yan. Okay. Or buwelo. Bubuelo lang siya. Normally sa mga initial na support and resistance. But when you say retracement, kaya from the word is re-retrace mo. Ang retracement is 0.618. Yan. Yung talagang pag sinabing retracement, katakot-takot. Pag sinabing retracement, may mga left hand na yun dyan. Mga bigger time frame. Left hand, double tap, etc. Nandyan na sila lahat. Pag sinabing pullback,
wala lang yun. Parang nagpahinga lang siya, napagod. Then, aakyat ulit to create an left hand. Okay? So, pull back, trade 2. Ganito gagawin nyo. Kung nanonood ka kayo kay Coach Miranda Minor, if he said na pull back, isipin nyo dapat doon, minor lang na ano yan. Minor na pagbaba. Pag sinabi ni Coach na retracement, dump yun. Okay, pero disclaimer hindi laging gano'n. Putik, baka mamaya sisihin nyo na naman ako. Hindi laging gano'n. Disclaimer ulit Basta pag sinabing retracement, ibig sabihin yan, may mga left hand na dyan sa paligid. Okay, may mga left hand na. Left hand, right hand, gano'n. 4-6-1-8 na yun. Okay? Kapag pull back, slight na pagbaba, but the price will still go higher. Okay? Tandaan nyo yun Ang dami ko ng tinuro ngayon. Ano ba to, Mentor Mike? Ini-scam mo kami ang binili namin Almo chart ba't ka nagtuturo? Scammer ka. Ni-scam mo kami. Almo chart ang amin, wala ka man ng chinart na kahit ni isang coin. Wala. Zero. Doge lang ang pinabantayan mo sa amin. Tapos pabantay pa. Diba? Pero alam nyo, ang Almo chart should be learnings talaga na may konting charting. Kasi hindi naman habang buhay kayo ay aasa lang sa mga nakikita nyong babantayan. Dapat kayo, as a trader, marunong din kayong magbantay ng sarili nyo. Okay? Bantayan mo yung sarili mo. Bantayan mo rin yung sarili mo. Baka tinotoyo ka na. Ba't mag high leverage, high margin ka na rin. Alright. So, yun. Sabi ni Ma'am Carol, sulit ang session today. Daming pa-bonus. Yes. Wala kasi akong mabibigay sa inyong 13th month pay. Kundi, ito na lang ibibigay ko sa inyo, pa-bonus. No, ito na lang. Wala akong pang 13th month pay sa inyo. Batiin natin yung mga bago. Dito. May mga bago ba dito? Walang bago. Wala nakikitang bago. Wala Merka. Welcome, Merka. John Ray. Kazi. Cassandro Cabigas. Ganda. Ganda pangalan. Ani. Wala na ba? Tingnan natin. Wala na. Konti lang bago natin. Guys, kung meron kayong makakilala ng mga traders na they are willing to learn din, naliligaw ng DAS, pwede nyo invite sa Discord server natin para makasali sila sa mga Almo chart at matuto rin sila ng ganito, no? Sana ma-invite nyo. Kunyari, may nakausap ka na trader dyan sa paligid. Sali ka dito, Discord Mentor Mike, Almo chart. Yan. Sali nyo sila. Meron naman tayong invite dito sa Discord natin Diba? Meron tayong click nyo lang tong Discord. Meron dyang invite people. Invite nyo na sila. Okay. Invite nyo. Right hand is creating higher high. Nope. Ang lower low ang right hand. Ang left hand is higher high. Yun po siya. Okay. So, yung. So, siguro. Wala na tayong chart Okay na yan. Alas 9 na. So, sobrang okay. All goods na yun. I hope marami kayong natutunan today. Yan. Baka natutunan? Press 1. So, ayun yung ating Almo chart. More on learnings tayo ngayon pero bantayin mo yung Doge. Kahit isang coin lang yan. Talagang malupit yan. See you again tomorrow. I hope maka-join ka na sa Discord server namin. Yung link ilalagay ko sa comment section. If you want to take our one-on-one mentoring, PM mo sa Facebook. Andyan din yung Facebook account ko sa comment section. Huwag mong kalimutan. Alright? See you again tomorrow. Bye-bye you.